Legalidad ng isinagawang raid sa Davao Mighty Steel Corporation ating pag-uusapan kasama si Police Lieutenant Colonel Michelle Olaivar, Media Affairs Relation Officer ng PAO. Ma'am Michelle, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir Joshua, magandang tanghali po sa inyo at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood. Yes ma'am, salamat po sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ang pangunahing basihan at mandato ng PAOK sa isinagawang raid dito sa Davao Mighty Steel Corporation noong Agosto 13 or August 13? Opo Sir Joshua, unang-una po gusto po namin linawin na ang operasyong ito po ay may matibay na legal na basehan sa pamamagitan po ng court-issued search warrant. So bago po yung operation po, nagkaroon po muna ng isang masusing investigasyon ukol po sa mga ulat at findings ng paggawa at pagbebenta ng substandard steel product. Yung ating National Bureau of Investigation po ang tumatayong lead law enforcement agency dito, habang kami naman po ang Presidential Anti-Organized Crime Commission naman ang siyang nag-coordinate at nag-enforce po ng operasyon. Kasama po natin dito ang ibang concerned government agency, sir. Okay. Ma'am, may mga kumi-question po sa legalidad ng operasyon dahil naapektuhan daw po ang trabaho ng maraming empleyado. Ano po ang inyong sagot sa mga nagsasabing naging labis po ang naging aksyon ng PAO? Opo nga pero nauunawaan po natin sila, Sir Joshua. Alam po natin yung kanilang mga alalahanin ng ating mga manggagawa. Dahil nga po kapag nawalan ho ng trabaho, yung kanilang padron, buong pamilya po ang apektado. Ngunit tungkulin po ng gobyerno na umaksyon agad kung may mga banta sa kaligtasan ng publiko at ng mismong mga empleyado. Hindi po ang mga manggagawa, Sir Joshua, ang target natin dito. Sa katunayan po, ginagawa natin ito para masiguro na sila ay nagtatrabaho sa isang ligtas at legitimate na facility. Dalawa po ngayon ang prioridad natin, ang ituloy po yung investigation para ho sa hustisya at ang agad na makapagpaabot ho tayo ng tulong sa ating mga apektadong manggagawa. Okay. Ma'am, maaari niyo po bang pakipaliwanag po, ano po mismo yung mga nakitang paglabag na nagtulak sa PAOK at NBI na magsagawa ng operasyon laban sa naturang steel manufacturing facility? Gaano po kakritikal yung binabanggit o yung nabanggit po ninyo na ito po ay nagbebenta ng mga substandard na kagamitan? Opo. Una po rito ay gaya ho ng nabanggit ko kanina, yung kalidad po ng kanilang steel bars. Sa laboratory testing po kasi, lumalabas po na may mga produktong hindi pumasa sa government safety standards. Pambansang kaligtasan po ang nakataya rito dahil ginagamit po ang mga bakal na ito, example ho sa ating mga bahay, mga gusali at iba pang mga infrastruktura po natin. Pangalawa po, base sa technical examination, may natuklasan din pong mga materyales na nagpositibo po sa radioactive isotopes sa loob ng facility. Bukod pa po ito sa iba pang environmental at regulatory violations po na kasalukuyan na pong nating iniimbestigahan po. Okay, so hindi lang pala yung mga ibinibenta ang substandard, maging yung mismong lugar kung saan ginagawa yung mga materyales. Pero kumpirmahin namin, ma'am, nasa ilan po ang kabuuan ng inyong naaresto at nailigtas at kumusta po ang kalagayan nila sa ngayon? Sa huling ulat po natin, bale 14 po ang katao ang naaresto natin. 10 po is Chinese national at 4 naman po ay Filipino. All in all ho, bale 21 individuals po yung sinampahan ho natin ng kaso at iniimbestigahan pa po, sir. Kasi may at large po tayo, sir, na 7. So sa kabilang banda naman, sir, a total of 174 Pilipino na manggagawa yung ating nailabas at nailigtas na po sa pasilidad habang sinusuri pa rin po natin yung security ng buong facility, sir. Okay, Para, sir, sa mga naaresto po, yes, sir. Yes po, go ahead. Continue, ma'am. Opo. Para naman, sir, dun sa mga naaresto po, tinitiyak natin yung due process at yung pag-iral ho ng batas. Okay. Para naman po sa ating mga local workers, nakatuon po ng pansin sa pagbibigay ng assistance po at alternative employment. Kasalukuyan, hindi naman kasalukuyan, but after the operation po, this assistance po are being facilitated by the Regional Director of the Office of the Civil Defensor.
So I know meron na pong mga initial assistance na naibigay sir yung ating mga concerned agencies po. Okay. Ma'am, kumpirmahin ko lang po yung na-arresto nyo 10 Chinese nationals. Ito pong mga individual na ito ay legal naman yung kanilang pananatili dito sa Pilipinas o yung kanilang pagninegosyo? Sir, that's the reason why they were apprehended po. Isa po yan sa dahilan, sir. Okay. I will not go into details, sir. Alright. Naiintindihan niyo po siguro, Alright. but Sige po. they were arrested. Yes, sir. Sige po, understood po, para po hindi po ma-preempt yung inyong investigation. Pero dito po Yes, sa nabanggit ninyo, ma'am, na presensya ng radioactive materials, itong radioactive isotopes, gaano po kaseryoso ang panganib na ito sa mga manggagawa at sa mga residente sa paligid ng planta? Sir, one thing I can do now is to confirm it that indeed meron hong presence ng radioactive isotopes po. This is again batay po sa technical examination ng ating eksperto. Banggitin ko na lang sir, yung uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 po. Despite of this sir, ngunit nais ko po gusto ko lang po rin payapain. Although I mentioned this one, but gusto ko lang po payapain yung mga nakikinig na ang pagkakaroon ho ng ganitong material ay hindi naman po nangangahulugan na nasa immediate danger agad ho ang lahat. Okay. Depende po ito sa radiation level at exposure po ng tao. Kaya ho ngayon, ang pinakahakbang po natin is containment, rigorous ho yung testing, and patuloy pa rin ho yung scientific assessment para po masigurado natin yung seguridad ho ng lahat. Pero delikado pa rin po ito sa kalusugan, lalo na po sa mga manggagawa. Tama po? Yes, sir. Opo. Okay. Kaya po yung unang term namin is ni-rescue po natin sila doon. Kasi ho, hindi nila alam kung ano yung na-expose sila ho. Lalo na ho yung mga matagal na. Okay. Ma'am, may posibilidad po ba na maibalik ang operasyon, itong planta, o makabalik sa trabaho yung mga manggagawa kung mapatutunayang ligtas at legal ang operasyon ng kumpanya? At kung sakasakali man po, ano po yung magiging proseso nito? Opo. Hindi naman po natin layunin hindi po layunin ng government na patayin po yung negosyo. Ang layunin natin po ay tiyaking ligtas, legal at sumunod po sa batas yung bawat kumpanya po sa bansa. Bago po sila makapag-operate muli, kailangan muna nilang maipasa at maayos yung lahat ng safety clearances, yung mga environmental permits po nila at occupational health hazards mula po sa mga kinaukulang regulatory agencies. Ang pagbabalik po ng operasyon ay nakasalalay po sa compliance ng kumpanya at of course sa decision po ng concerned regulatory body, sir. Okay. Panghuli na naman po, ma'am, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga manggagawa na naapektuhan itong operasyon ninyo. Salamat po, Sir Joshua. Sa ating pong mga kababayan at mga naapektuhang manggagawa, hindi po kayo pinapabayaan ng pamahalaan. Alam namin kabuhayan ang nakataya rito, kaya tuloy-tuloy po ang tulong ho gaya ng ating Department of Labor and Employment, DSWD, at ang inyong local government unit po kasi alam ko yung local CSWD po doon ay nag-abot na rin po ng tulong. Again po, balikan ko yung nabanggit ko kanina, tungkulin din po kasi naming protektahan ang inyong buhay at kalusugan mula sa mga mapanganib at substandard na kondisyon. Naniniwala po kami na hindi kailanman dapat pumili ang Pilipino sa pagitan ng kanyang kabuhayan at ng kanyang kaligtasan. Dapat pareho natin po itong itataguyod at pinoprotektahan ho. Thank you po. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Police Lieutenant Colonel Michelle Olaivar, Media Affairs Relation Officer ng PAO. Thank you, ma'am.